Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Amin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mong Ama naming banal. Sa kalooban namin ay pananahanin mong lubos ang iyong Espiritong sa amin kumukupkop, upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamagitan ni Hesukristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Ang mangyayari sa gabing yaon ay pinagpauna mong sabihin sa aming mga ninuno upang magalak sila sa kaganapan ng iyong mga pangako sa kanila. Alam ng iyong bayan na ililigtas mo ang mga matuwid at paparusahan ang kanilang mga kaaway. Ang paraang ginamit mo sa pagpaparusa sa aming mga kaaway ay siya rin ginamit na pantawag sa amin upang kami bahaginan mo ng iyong kalwalhatian. Ang mga tapat na anak ng mabuting bayang ito'y lihim na naghahandog. Nagkaisa silang sumunod sa mga utos ng Diyos at magsama sa hirap at ginhawa. Noon pa'y inaawit na nila ang matatandang awit na ito ng papuri. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya. Mapalad ang bansang ang puon ang Diyos, mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit o puon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa iyo nasasali. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalulugdan ng Diyos ang mga taong nung una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya, at humayo siya bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda kasama ni Isaac at Jacob na kapwa tumanggap ng gayunding pangako mula sa Diyos, habang hinahantay niyang maitatag ang lungsod na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. Kaya't sa taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang hali na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
tayo ay laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma at mag-impok ng kayamanan sa langit na hindi nakukulangan, sapagkat dooy walang makalalapit na magnanakaw at walang makapaninirang tanga. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay naroon din naman ang inyong puso. Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanyang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa, dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinhagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bugbugin ang kanyang aliping lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping niyaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kapatid, naramdaman na natin yung pakiramdam kapag meron tayong plano na matutuloy. Gabi pa lang, excited na tayo. Halimbawa, matagal niyong pinagplanuhan ang inyong overseas travels at overseas trips. Ilang beses nang na-postpone, and finally, kinabukasan, matutuloy na. Hindi ba sobrang excited natin at hindi na tayo makatulog? Kasi sa wakas, yung matagal nang inaasam, matutupad na rin. Mga kapatid, yun po yung gustong i-convey ng ating first reading.
Yun po yung gusto niyang sabihin. Na yung mga Israelita, daan-daan taong nag-intay sa Ehipto para matupad ang pangako ng Diyos na sila'y palalayain. And then finally, dumating na, the night before their freedom, tinupad ng Diyos yung kanyang pangako. At nanatili silang nagtitiwala at naniniwala sa kanila. At kapag ikaw sa Kanya, at kapag ikaw ay naniniwala at ikaw ay nagtitiwala, ang tawag doon, pananampalataya. Mga kapatid, meron ba tayong pananampalataya? Sa atin pong ikalawang pagbasa, narinig natin na binanggit ang ilang mga tao na kinikonsider natin ng mga Kristiyano bilang figures of faith o modelo ng pananampalataya. Halimbawa, binanggit si Abraham, binanggit si Sarah, binanggit si Isaac, binanggit si Jacob. Itong mga tao na ito, mga kapatid, pinatunayan nila yung kanilang pagtalima at pagtitiwala sa Diyos even through difficulties. Sa atin pong first reading, sa atin pong kalawang pagbasa, mga kapatid, binanggit po si Abraham. Si Abraham po, mga kapatid, alam natin pinangakuan ng Panginoon na magkakaroon ng anak na singdami ng mga bituin. But lo and behold, sa hindi niya inaasahang pagkakataon, may request ang Panginoon sa kanya. At ano ang request? Dalin mo ang iyong anak sa bundok ng Moriah at ialay mo sa akin. It is unthinkable. Paano matutupad yung pangako mo sa akin na bibigyan mo ko ng napakaraming anak at inapo kung yung nag-iisa kong anak ay ipapapatay mo sa akin bilang alay? Pero nag-resist ba si Abraham? He may have resisted in his heart, but he still obeyed. At dahil dito, mga kapatid, nung sasaksakin na niya yung kanyang anak, ang sabi sa kanya ng Panginoon, huwag mong sasaktan ang bata. Pinatunayan mo sa akin ang iyong pananampalataya at pagtitiwala. Mga kapatid, may mga pagkakataon na susubukin tayo ng ganun sa ating buhay. Merong mga bagay na hindi tayo maiintindihan at pwede nating sabihin sa ating mga sarili, how can it be wrong if it feels so good? Hindi ba merong ganyang salita sa English? How can it be so wrong if it feels so good? Ito na lang gagawin ko. Mas okay ito eh. Yung pinagagawa mo, Panginoon, hindi ko maintindihan yan. Bakit kinakailangan ko pang danasin yan? Bakit kinakailangan ko pang sumunod? Pwede naman akong maginhawa. Pwede naman akong masaya. Pwede naman akong maligayahan. Ang tunay na kayamanan ay ipagkakaloob sa atin kung marunong tayong magtiwala at marunong tayong maniwala. Sa pagganap pananampalataya, hindi lang yan nakikita sa paniniwala. Nakikita rin yan sa pagtitiwala. At kapag ka sinabi mong ikaw ay nagtitiwala, yung pinaniniwalaan mo, susundin mo. Yung pinaniniwalaan mo, gagawin mo yung pinapagawa niya. At dito po, mga kapatid, papasok yung atin pong ebanghelyo. Sa atin pong ebanghelyo, mga kapatid, nagtanong si Pedro, ito po ba ay para sa aming lahat yung sinasabi ninyo o para sa ilan lamang, sa amin lamang? Ang sabi ng Panginoon, sinagot niya yung tanong ni Pedro sa pamamagitan ng isang talinhaga. Hindi ko na po ulitin yung talinhaga, mga kapatid, but basically, it is about stewardship. Darating ang Panginoon, sigurado yan. Sa misa po, mga kapatid, pagkatapos ng consecration, sasabihin ng pari, ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Anong sagot? Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Every Mass and every Sunday, we proclaim that affirmation na babalik si Kristo. Pero ang tanong, kailan? Kailan kaya? Hindi natin alam. Kamukha ng sinabi ng Panginoon dito po sa atin pong ebanghelyo. Hindi alam ng alipin kung kailan darating ang kanyang Panginoon. At ang pagdating ng Panginoon, mga kapatid, para sa atin ay dalawa. It's either dumating ang pangalawang pagdating o second coming, na hindi natin alam kung kailan,
Or tayo ang maunang humarap sa Kanya kapag tayo ay binawian ng buhay? Natatandaan niyo po mga kapatid, yung gospel last week, hangal ka sa gabing ito, babawiin sa iyo ang iyong buhay. So dalawang beses, dalawang types ng pagdating ng Panginoon, dalawang beses ng pagharap sa Kanya nang hindi natin alam kung kailan. Kaya po mga kapatid, sinasabi sa atin ng Ebanghelyo, dapat tayong maging handa. Ano ba yung paghahanda? Ang sabi po ni St. Paul, be prepared for every good work. Kasi yun po mga kapatid, ang tanda ng ating tunay na pananampalataya, ang paggawa ng mabuti at pagmamalasakit sa kapwa. Marami sa atin ang hindi nga nag-iisip at tayo mamatay. O hindi rin natin iisip na darating na ang Panginoon. Sino ba nag-isip sa atin nun? Kanina ba naisip nyo yun? Hindi naman pumapasok sa isip natin yun na darating si Kristo. We are preoccupied with our own plans and with our own businesses, kung ano man yan. Ibig sabihin ng business hindi negosyo, kundi pinagkakaabalahan. Preoccupied tayo dyan. Pero ang tanong ng Ebanghelyo sa atin, habang naghihintay ka, naging tapat ka ba? Kasi baka tayo ay maging lazy, na hindi na tayo magbantay, hindi na tayo maging handa, at maratnan tayo ng Panginoon na hindi tinutupad yung expression ng ating pananampalataya. Mga kapatid, may isang santo, I think it is Saint Alfonso Ligori, ang tinanong ng isang kasama niya, ano po ang gagawin ninyo pag dumating ang Panginoon? Si Saint Alfonso po noon ay naghahardin, nagtatanim. Ang sabi po ni Saint Alfonso, tatapusin ko to. Kahit na dumating siya, tatapusin ko to. Ano ibig sabihin nun? Wala na siyang iintindihin kasi handa na siya. Dumating man ang Panginoon ngayon, second coming, hindi na siya mag-aalala kasi ginawa na niya yung dapat niyang gawin. Makapagbibigay siya ng sulit sa Panginoon with all confidence. Tayo kaya mga kapatid, makapagbibigay sulit ba tayo sa Panginoon anytime na dumating siya? Masasabi ba natin, Lord, sa binigay na panahon niyo sa akin, naging tapat akong alipin. Ito po ang ating pagnilayan sa gabing ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon. Ingas ang ating ilawan habang ating hinihintay ang kanyang pagbabalik. Ang atin pong itutugon, Panginoon, kami iyong dinggin. Panginoon, kami iyong dinggin. Upang dalhin ng simbahan ang liwanag ng pananampalataya sa taong nadidiliman at nawawalan ng pag-asa at ang pag-ibig sa mga napupuot, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinggin. Upang sa pagunita sa ordinasyon sa pagka-obispo ni Obispo Dennis Villarojo, lalong mabuklod ang diocese bilang kawan ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinggin. Upang higit na italaga ng mga pari ang sarili sa gawain ng ebanghelisasyon, sa diwa ng pag-ibig at buhayin ang pag-asa ng mga manlalakbay sa daigdig, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinggin. Upang matutuhan natin na magbahagi sa kapwa
at ihatid ang pag-asa hanggang sa muling pagdating ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinggin. Upang ang mga mahal nating yumao ay makadulog sa hapag na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinggin. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin at ipagkaloob mong maipahayag namin sa lahat ang mabuting balita ng walang pasubali sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagpapala mo, tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kami tinubos mong tunay, Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Corpus Christi, custodiet me ad vitam aeternam.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiuli. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sumoy na